Truth. Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ako po si Attorney Marwil Yasos na makakasama nyo sa pangalan po ni Father Abby Arganyosa. Narito po kami ngayon for the first time po. Live na live tayo dito ngayon sa isang remote location, isang napakagandang lugar dito po sa San Pablo City, ang makasaysayang Sampaloc Lake na di umano dito nagpakita ang mahal na Birhen noong May 31, 1949. So, napakaganda po at napaka-espesyal ng lugar na ito. At napaka-espesyal din po ang aming panauhin sa pagpapatuloy po ng mga conversion series. Mga kwento po ng mga convert sa ating inang simbahang Katolika. Sa pagkakataong ito po ay isang dating Muslim na ngayon po ay Katoliko na ang ating makakapanayam. At walang iba po ang ating minamahal na kapatid na Robert Ibrahim Macabulos na taga dito po sa San Pablo City. Magandang araw sa iyo, Robert. Magandang araw po. Kumusta ka naman dyan? Okay naman po. Natutuwa kami at talagang nabisita namin ang iyong magandang lungsod dito sa San Pablo City sa Laguna upang pag-usapan natin ang iyong kasaysayan bilang isang convert, no? At ano nga ba dati yung kinabibilangan mong relihiyon? Ako po ay isang dating Muslim. Ang aking pong relihiyon ay Islam. At ako po ay, ang aking pangalan ay Ibrahim. Ngunit ngayong Kristiyano po, ako po ay Roberto po. Roberto. Okay na ba tawagin kang Robert? Yes po. Kasi bata ka pa naman. How old are you? 23 po. Ay, 23, batang-bata. Pero sabihin mo nga muna sa amin ang background mo bilang dating Muslim. Anong klase bang pamilya meron ka? Ito ba ay pamilya talagang mga Muslim na nung una pa? Hindi po, dahil po ang aking ama ay isang converted Muslim na nagtrabaho po siya sa Saudi. Okay. Opo. Tapos, nag-practice po siya ng Islam. Ngunit ang aking ina po ay talagang Sagrado Katoliko. So, ibig sabihin, yung tatay mo lang, nung siya ay nagtrabaho abroad sa Saudi, at marami tayong mga kababayan, ganun ang nangyayari, no? Na pagpunta ng Saudi ay inaakap nila ang relihiyong Islam. At yung nanay mo ay Katoliko. So, paano ka naging Muslim? Opo. Nakikita ko po noon na pinapractice po ng tatay yung relihiyong Islam. At nung ako po ay elementary hanggang high school, ako po ay naging interesado sa Islam at hindi ko po ito pinapalam sa aking mga magulang. Sa kabila po ng pagtutol ng aking ina dahil alam niya po yung mga kalakaran sa religion. Tapos po, nung bandang high school, nagpa-practice po nga, yun nga po, nagpa-practice po ako ng Islam, ng So, ibig pagiging Muslim. sabihin, talagang niyakap mo, isinabuhay mo yung relihiyon ng tatay mo Apo. bilang isang Muslim. Apo. And then po, dumating po yung araw na talagang hindi ko na matiis na hindi ako makapunta ng moske dahil hindi po ako pinapupunta ng tatay ko sa moske or makisalamuha sa ibang Muslim. Pero po sa sarili ko, alam ko po at tanggap ko po na ako po ay Muslim. So, masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay talagang deboto? Masasabi nating masigasig sa iyong pagiging Muslim? Opo. Sa pagiging Muslim po, naging masigasig po ako sa pagsasala o pagdadasal po at sa pagpapractice ng religion. Lalo na po sa panahon ng Ramadan kung saan kami po ay inaatasan ng mag-ayuno hanggang sa matapos ang buwan ng Ramadan. At masasabi ko nga po, brother, na na-practice ko po siya talaga ng taos puso kasi at hindi ko po yun kinahihiya. Talaga naman. At bilang isang Muslim, ano yung mga naabot mo na estado ng iyong relihiyon na kung saan talagang masasabi natin na hindi mababaw ang iyong kaalaman at bilang Muslim? Opo. Nung mga banda pong mga college po ako, na-engage po ako sa mga mosque activities.
Tapos nakapag-aral din po ako ng basic Islamic traditions, basic Islamic teachings. Tapos nung mga nakaraan pong 3 taon, ako po ay napagbigyan na mag-aral pang muli sa sa Cavite. Mhm. Under po 'yon ng mga Balik Islam o yung mga tao po or mga Pilipino na yumakap sa Islam. Yung mga nag-convert. Apo, nag-convert. Ika nga. Tapos po, nagtangka din po kami na magsagawa ng TV show Mhm. na tungkol sa relihiyong Islam, tapos ay laban sa relihiyong Kristyanismo. Pero hindi po yun natuloy, brother, kasi isa pa po doon yung sa pag-aaral po ng pagiging imam sa Saudi at saka yung pagtatawap, yung pag-hajj. Ano Di yung- rin po yung hajj po yung pagpunta po sa Mecca, pag-ikot po sa Kaaba. Mhm. Yun po. Nabanggit mo na dapat sana ay pupunta ka sa Saudi para mag-aral, maging imam. Talagang ginusto mo na maging imam? Opo, dahil ganun po kasigasig ako na mag-aral pa or magtanggol pang sa relihiyon ng Islam. Mm. So hanggang saan ang naabot mo doon sa pinatutunguhan mo na landas bilang maging imam? Opo, naging nung una po, naging apprentice po ako ng mga daiya o sa madaling salita, yung mga misyonerong Muslim. Mhm. At naging aktibo po ako sa pagpapalaganap ng Islam sa Cavite po, at saka dito po sa lugar namin. Sa school, sa mga kakilala ko. At marami-rami din po yung naakay ko noon. Kaya lang po, hindi po talaga natuloy yung sa pagiging imam. Pero dahil may inihiwalay ng araw yung Diyos para meron akong ma-realize na isang bagay. Ano yung sinasabi mong isang bagay na na-realize mo? Opo. Isang araw po, nung umuwi po ako sa amin, yung nabalitaan ko po kasi na yung kapatid kong bunso ay nabuntis. Mhm. Di umuwi po ako, nagtatrabaho po ako sa Cavite. Tapos daiya po ako noon, missionary. Pag uwi ko po doon, bat talaga ng problema yung bahay. Tapos Sa pamilya? sa pamilya Oo. po, opo. Siyempre, kagulo po kami noon kasi yung kapatid ko nga po may nangyari. Kaya humingi po ako talaga sa Allah ng tulong. Tapos, ayun po, isang araw na yon, hindi ko po makakalimutan yon. Ayun po ay araw bago ako mag-birthday, October 28. Tiningnan ko po yung picture or yung painting ng Mahal na Birhen ng Perpetual Health. Mhm. Tapos po talaga, yung lahat po ng hangarin ko, lahat ng yung nasa puso ko, yung mahal ko yung Islam, bigla siyang nawala, brother. So, malaki yung instrumento. Napakalaking instrumento ng Mahal na Birheng Maria Opo. sa yung kwento, sapagkat nung sinabi mo, nung nakita mo yung imahe ng Our Lady of Perpetual Help, nawala yung sa puso mo Opo. yung pagiging marubdob na tagasunod ng Islam. Ano pa yung mga realization sa nangyari na nagtulak sa iyo eventually na yakapin ang relihiyong Kristyanismo? Opo. Nung mga dati po, before pa ako ma-engage sa mga mosque activities, naririnig ko na po yung pangalan ni Jesus Christ. Oo. Di po, syempre, nagtaka ako, ano bang meron tong taong to? Mhm. Ano bang meron si Jesus? Nagsuri po ako sa iba't ibang religion, katulad po ng Born Again movement, Mhm. ng dating daan. Anong natuklasan mo muna sa mga born again? Okay. Hindi ka madali na Opo. pumasok sa Katolikong simbahan, ano? So, Opo. marami ka pa munang dinaan ng Opo. Pagsusuri sa iyong buwan. O ano naman natuklasan mo sa born again? Sa Born Again Christian movement po, na pagtanto ko na yung panalangin po, una-una po yun sa na-realize ko sa relihiyong yun. Naniniwala po kasi ako na God speaks through silence. Mhm. At bilang po Muslim, very conservative kami, very traditionalist kami. Mhm. So our own form of worship is very conservative. Pero po hindi ko nahanap yung konserbatibong paraan ng pagsamba dun sa Born Again movement. Naingayan ka. Naingayan po ako kasi
Kasi I know na wala sa Bible yung mag-ingay ka na mag-ano ka habang nag-worship, magdala ka ng gitara, ng tambol, mga ganon. Tapos, doctrinal po. Ano Bawa yung yung, mga doctrinal naman na realization mo kung bakit hindi mo natanggap yung samahan ng mga born again Christians? ano po, yung sola fide po. Yung faith alone, one save, always save. Kasi napaka-imposible po nun sa isang mabuting Diyos na parang naniwala ka lang, maliligtas ka na, wala kang effort. I know that God loves effort. Parang hindi ka panipaniwala na bahagi yun ng tunay na katuroan ng Kristyanismo na pananampalataya lang, wala kang gawa. Kaya umalis po ako doon. Saan ka naman napunta? Sa mga, ano po, nagsuri po ako madali sa, sa Seventh Day. Adventist, hindi mo rin nagustuhan. Hindi po kasi naniniwala po ako na si Jesus ang final, parang final authority. Parang fulfillment of the Old Testament na pinabilit nilang ibalik. Katulad po ng mga prohibited na pagkain, Yung prohibited na pagsamba ng Sabado. yung mga pagsamba ng Sabado, pagkilala sa Sabat na hindi naman binura kundi fulfilled na sa panahon ni Kristo. So, sa'yo yung Opo. Sabadista. Saan ka naman napunta? Tapos po, napadako po ako sa dating daan kay Ay, talagang- Mr. Kay Ginoong Eli Soriano. Hello, kay Ginoong Soriano. Kumusta po kayo? Ayun Kaway po. ka kay Brother Eli. Nandito po siya sa amin ngayon. Okay po. So, ikaw ay nagsuri sa dating daan. Apo. Actually po, sa dating daan po, talagang na-attract ako kasi masyado siyang full of biblical passage. So, talagang na-attract ka doon sa pagsita ng Biblia, no? Opo. At saka po yung elementary logic ni Ni Brother. Brother Eli. Natatawa ka. Ano yung hiling mong sabihin ng elementary logic? Kasi po, parang sa unang tingin, para pong Marunong. para pong sa desierto, kala mo tubig. Pero pag lumapit ka, puro buhangin. Ayun, Ayun po. parang mirage. No? Opo, Parang mirage. Wala palang katotohanan yung Opo. mga nakikita mo. Nagtagal ka daw doon. Opo, halos naka-isang taon po ako kasi talagang doon po tumubo sa puso ko yung pagmamahal sa Biblia. Ayun. Sa totoo Maganda lang. naman yung na-contribute sa iyo ng Opo. dating daan. Pero, paano mo siya iniwan? Opo, ganito po, pinagmamalaki po ng dating daan na wala silang tights, mga gano'n. Pero po sa totoo lang, nabigatan kasi rin ako dun sa iba pa yung pasalamat, iba pa yung Ay, pagsamba. ang dami. Tapos doctrinal din po. Hindi naman ako tisod sa tao, brother. Sa aral. Sa aral. Bawa sa aral, may pinablish silang paksa na bawa after a year ago o kaya after months ago, pinapaltan nila. Nagbabago. And I believe that if you have the Holy Spirit, meron kang authenticity na simula noon hanggang ngayon, hindi mo binabago. O dahil lang katotohanan na hindi dapat nagbabago. Opo, hindi siya dynamic. So nagkakaroon na salusalungatan o Opo. pagbabago ng doktrina. Opo. O eto naman, kailan mo na pagpasyahan na iiwan mo na ng tuluyan ng Islam at ikaw ay magkakatoliko? 2 years ago po. 2014. 2014, mga taon po 2014, hindi ko naman po hindi ko talaga totally iniwan, kundi nagtatanong ako sa Diyos. Parang yung period nga pong yun, nag-aaral ako, para akong agnostic na ewan. So wala ka talagang pinapaniwala ang definite. Opo, dapat kaya dun tumubo din sa puso ko yung dapat ang religion is made of faith and logic, reason. Faith and reason. Saan ko makikita yung simbahan na tumubo mula faith at reason? Yung hindi nagkakatalong faith at reason, yun. Tapos pinag-aralan ko po yung history ng Christianism. Nakita ko po na, kasi kahit sa encyclopedia, nakita ko, bakit Roman Catholic ang definition ng Christianity? The adherents or the followers of Jesus Christ inside a Roman Catholic Church. Sabi ko, mali nga yung mga turo sa simbahan. So hindi mo talaga tanggapan noon. Bakit ganun sa history? Sabi ko, mahilig ako sa history, naniniwala kong tama ang history. Pero bakit yun, doon ako tinuturo ng history? Pinag-aralan ko siya. Bakit
sa tingin ko bilang perspective mo na isa kang wala kang pinapanigan, Kumbaga, impartial at Oo. neutral. Oo. bakit ganon? Bakit sa simbahan may mga image, halimbawa ganon, tapos ba't ang pare hindi nag-aasawa? Tapos bakit ganon? Bakit may hierarchy pa? Sa Islam, pantay-pantay ang mga tao, ganon. Pinag-aralan ko talaga siya at saka binase ko sa Biblia. Tapos po, brother, ano po, dumating po yung point na talagang unti-unti po akong tinutulak ng Diyos sa simbahang Katoliko. Yung mga haka-haka ko dati, nabura. Ang bawa po ay images. Hindi na, bawa yung realization na hindi naman lahat ng images ay prohibited. Oh, Diyos. Magkaibang idols at icons, mga ganon. So, Tapos, bawat isa sa mga initial objections mo sa Catholic Church, isa-isang nawala. opo, Balita ko na una pa daw nag-revert sa iyo yung tatay mo. Nauna bumalik na opo. pagka-Katoliko. Siguro po, nakita ko yung pagka-Kristiyano niya ng mga high school po ako, mga parting high school ako. Pero hindi po siya fully Catholic. But he believes that the true church is Catholic Church. Para pong parte na din po ng miracle yon yung nangyari sa pamilya namin, na iisa na yung religion namin. Pero ngayon, lahat kayo Katoliko na. Opo. So, ituloy mo yung kwento mo tungkol sa pagiging Katoliko mo, no? Nang lumaon, napagpasyahan mo na. Paano nangyari yung pagpapasya? At sinabi mo, eto na, the search is over, ika nga. Ayun po. Ang 2 years po yung ginugol ko pag-aaral sa, although maliit pong panahon yon, pero para sa isang nananalangin na nasa ng katotohanan, parang kaya ng Diyos na paikliin yung mga panahon. Parang ano po, nitong mga taon lang na to, na-realize ko na, ano po, the first thing I will do is to go to a priest. And Kailan confess. nangyari yun? Kailan nangyari? Ano po, at the end of 2015. Last year lang. So Ayun talagang matagal din yung Opo. finally sinabi mo, eto na. At ang una mong inisip ay makipagkita sa pare. So Opo. natuloy ba to? Natuloy po yun pa. Yung unang plano ko, siyempre, hindi siya natuloy kasi, if I believe in God, I also believe in the devil. Oo. Parang gagawin niya lahat Para para, ma-prevent. ma-prevent. Kaya mga fathers, mga mahal naming mga pare, find time naman na makipag-usap doon sa mga gustong makipagkita sa inyo. Kagaya po nitong fruit na isang conversion dahil nakipagkita sa pare. Opo. Tapos po, brother, yun po, may nakalimutan pala ako Sige, episode. dagdag natin. Yung siguro mga 3 years ago din, although hindi ako anong Catholic, alam ko sa sarili ko na kung maging Catholic man ako, okay lang kasi pinabinyagan kami ng nanay ko sa Katoliko. So, ibig sabihin, nung lumaki ka Muslim ka, alam mo bang binyagan kang Katoliko? Ano po, hindi ko nalaman agad. Talagang nung nakita ko talaga na, ba't Roman Catholic yung nakalagay? Sa birth certificate. Sabi niya, Pero later mo nang nalaman yun. Opo. Sabi ko nun, sana nung mga realization ko yun, brother, sana naisip ko na kagad yung tama. Pero iba talaga yung pinapaisip Oo, sa akin. pero ng alam Diyos. mo yung kahit nabautismuhan ka, nabinyagan ka nung bata ka pa nun, hindi mo alam, siguro yung eventually yung nagdala sa'yo pabalik sa simbahang Katoliko, May kapit. siguro dahil dun sa grace of baptism Opo, pa rin. amen. Nandun pa rin sa'yo yung Espiritu Santo, no, na Opo. talagang dinala ka sa dapat na kapuntahan. So ano pa yung mga experiences mo bilang Catholic na ngayon? Apo. Yung, siguro pa bago ako mag-desisyon talaga na magka-Catholic ako, although kasalanan yun, aminin ko, yun, nag-try po ako, naging interesado po ako sa priesthood. Although hindi ko tanggap sa sarili ko yung pagiging Katoliko ko, gusto kong mag-aral. Sabi ko, Bakit? kasi sa seminaryo, madami akong reference. Ah, Parang ganon. Pumasok talaga ako sa seminar. Nag-try talaga ako ng vocation. Which is, bilang sabihin ko na penalty, parang parusa ng Diyos. Hindi niya ako binayaang magtagal doon.
He find me, ano, Wala ka talagang bukasyon doon. Oh. Iba naman motivation mo yun. parang, at ginawa ko po yun sa ano, yung sa, sa oath, sa Oblate Apostles of the Two Hearts. Opo. Tapos, ayun po, parang, para kung may i-describe ko po yung sarili ko, para po ako nung pulube. Oo. Bakit? Para akong gypsy. Bakit? Na, kung saan po ako pumupunta, parang, para ba saan? Parang sabi ng kalaban, para ba saan yung ginagawa mo? Nag-aasayan ka lang ng oras, tinan mo yung mga kakabataan mo, kung ano nang ginagawa, nagpapakasaya. Ikaw, iba yung ginagawa mo. Parang gano'n. Pero hindi pa rin po ako nagpatina hanggang dumating nga po yung mga taon na, ayun, umalis po ako sa Islam formally. Tapos ay ano, talagang yung nanay ko, binati ako ng iyak. Umiiyak talaga siya. Tapos umiyak po uli siya nung pangalawang magkakataon kasi nung nagsimula po akong i-apply yung mga napag-aralan ko tungkol sa simbahan, nagkaroon po ako ng mga kaaway. Ayun po, naka-receive po ako ng mga death threat. Hanggang ngayon po, opo, nakakaano ko ng death threat. Sabi ko nun sa isang defender, sabi niya, hindi ka ba natatakot, brother, na patayin ka? Sabi ko, natatakot, humanly speaking. Pero masaya kasi any time na mawala ako, masaya ako kasi naging Katoliko ako. And that's para sa akin po, brother, that's the most beautiful gift of God for me. Wow, yung naging Catholic ako. Kasi, kasi po, doon ko talaga nalaman lahat. Parang, sa isang tingin, parang yung Katoliko, para ding sa isang tingin, kala mo, hindi siya totoo. Kasi kung sino-sino mga bumabato sa kanya, mga naninira, doon ko nakita yung logic nung sinabi po ni Jesus na I will send you as sheep tapos nakapaligid yung mga lobo. Parang, nga, bakit ganun ang simbahan? One is too many. Parang lahat kalaban ng simbahan. Meron nga mga churches nagkakampi-kampihan pa laban sa simbahan. Parang doon natutupad yung mga sinasabi ni Jesus Christ. Balikan natin yung pagiging Muslim mo. I hope you don't mind. Ano yung sa tingin mo, looking back, isa sa mga aral ng Islam na sa tingin mo ay mali? Marami po, pero una po, yung na-realize. pinakamalaking realization. Pinakamalaking realization po is, yung concept of God. Ano yung Diyos na meron sila? Okay po. Ano po yun, sa Arabic po, siya ay Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Ibig sabihin po, ang Allah ay walang katulad, iisa lang, hindi siya pwedeng ipanganak, hindi siya pwedeng magkaanak, hindi siya pwedeng maging tatlo, hindi siya pwedeng magbigay ng kanyang buhay, hindi siya pwedeng magsakripisyo. Parang for a creature like us, brother, parang impossible. Bukod sa impossible, parang kulang ng benevolence ang Diyos kung gano'n. Kasi ang Diyos ang pinagmumulan na mabuti, di ba po? Pero bakit siya hindi niya mapakita yung word na sacrifice na pinapaturo niya sa mga tao? Parang reciprocal yun nangyari. Parang ibig sabihin, inuutos niya ang bagay na hindi niya kayang gawin. Opo. Kaya na-attract talaga ako sa kay Jesus Christ kasi imagine a God who dwells in heaven tapos naging tao para lang iligtas tayo. Parang inako niya yung kasalanan natin na ayun ang itinuturo sa atin bilang one of the basic precepts of love na love your brother or you will die for your brother because you love him. Parang ganun po. Nawala po yun sa Islam. Sabi ko, bakit napakataas mo, Allah? Talagang ginaganon ko. Kahit sa precept ng Islam, mali yun, yung questionin mo yung Diyos. So, sabi ko, bakit ganun ka, Allah? Napakataas mo. Hindi mo kayang ibaba ang sarili mo. Parang ganun. Hindi para mo kayang... hindi mo kaya. Kailangan ko ba talaga na manalangin ng halos? Ang basic po kasing prayers na sa isang araw, 5. Ako pa nagsusun na pa ako. Yung bawa mga karagdagang panalangin, ganun.
sabi ko, napakaganda ng manalangin sa'yo, pero bakit ganyan ang quality na ipinakilala sa'yo ng Islam? Parang, At saka, nung ikaw ay isang Muslim, do you ever sensed or do you ever felt that you are a child of God? no po. Kasi walang Muslim ang makakaisip na siya ay anak ng Diyos. Ang isang average Muslim, brother, ay naiisip niya or realize niya na siya ay servant, slave of Allah. But Not, never a a son of Allah or daughter of Allah. At itong pinagkakaiba Opo. ng reliyong Kristyanismo sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Opo. Bilang kasi po brother, bilang anak na talagang masasabi ko na mga magulang ko ay hindi talaga nagkulang sa akin sa palaki sa pagdisiplina. Para sa akin, ang model of love is the love of parents to their child. Parang yun, hindi kaya ng Allah na maging magulang na magpatawag ng ama sa kanyang mga kriyado. Naramdaman mo ba sa loob ng Islam na ikaw ay mahal ng Diyos? Mahal niya po ako bilang alipin. Parang Pero hindi bilang anak kasi in the religion of Islam, it's too much. Parang it's too much and it's forbidden. Bawal siyang tawaging ama kasi wala siyang anak eh. Katulad ng sinabi ko po sa inyo. Iba ang relasyon ng Diyos sa tao, maalila. Opo. Parang hindi alila pero mababa. Hindi siya pwedeng umabot. Yung parang hindi siya pwedeng bumaba para lang yakapin ka. At iangat Na tayo. kapag mas malungkot ka, hindi para siya bumaba, para yakapin ka, i-comfort ka. Parang very very ang hierarchy po na nangyayari sa Islam is we just need God, only God. And we will not be saved without God, without being obedient to God. Parang walang cycle. Binabanggit sa reliyong Islam that God is merciful. Yes po. Naramdaman mo ba yung habag ng Diyos? Yun po. Is Allah really merciful? Bilang nilikha, merciful po siya kasi nilikha niya tayo. Hanggang Pero yung classic type of love na which is sacrifice, bawa ganun, or pagtingin ng magulang sa anak, hindi ko po yun naramdaman. Parang natatakot pa nga ako eh. Parang puro fear. Walang love, fear. Kaya how can I feel mercy to its highest limit kung wala pong love? Kasi paano ka magkakaroon ng awa kung hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal? Samantalang sa ating pananampalataya, ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay mabahabagin at ang habag ng Diyos na yan ay nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Amen. How is your relationship with Jesus? Now po? Hindi ko After po... not knowing Him for what? Almost your entire life, except for the last 2 years. Isa sa na-realize ko nun, na natawa ako kasi may may kakambal pala akong santo. Actually, ako sa buhay niya, dalawa po, si Saint Paul, the Apostle, tsaka si Saint Augustine. Parang pareho kami ni Saint Augustine nang nangyari nung may realization na ganun. Parang hindi lang saya. Kasi para kang pagod na pagod ka sa paglalakbay buong buhay mo. 10 taon, naglalakbay ka, tapos saka mo lang nakita yung bahay mo. Yung feeling ng longingness, parang feeling po na sa wakas nandito na yung bahay ko, makakain ako sa sarili kong bahay, makakatulog na ako sa sarili kong higaan. Ganun po yung naramdaman ko. Ay, hindi ko po kayang umiyak yun. Pero, ang daming beses ko po talagang iniyakan niya na parang, minsan natatawa ako. Sabi ko nga nun, pag makakasalubong ko siguro yung sarili ko, unang-una kong gagawin, sasapukin ko yung sarili ko. sabi ko nun, brother, salamat po sa inyo, Panginoon, kasi worth it po yung mga panahon ng pag-aaral ko, na paghahanap ko sa'yo. Parang, almost 90% ng buhay ko hanggang ngayon nalaan ko paghahanap sa iyo. Kung saan ako napunta,
kung saan ako nakipag-usap, kung kani-kanino ako nakisalamuha. Pero hindi mo Until talaga finally, hindi mo talaga ako pinabayaan. hindi ka binitawan. And finally, you're home. Opo. At ang simbahang Katoliko ay isang tahanan Opo. na yung natagpuan at ito ay buong pamilya. Mm-mm. Meron tayong Ama, ang Panginoong Diyos. Meron tayong kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Tayo lahat magkakapatid, binamang anak ng Diyos. At meron din tayong nanay, ang Mahal na Opo. Birheng Maria. Mm. Ilang oras mo? Bilang Katoliko, ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Kasi syempre, having found the truth, no? Mm. Paano mo to sinishare? Okay po. Ano po, nanalangin po talaga ako kung saan ako ministry pupunta. Na-try ko kung saan ministry. Pero talagang because of those times na lumipas ng mga learning na nakuha ko, tinatry ko pong mag-aral ng apologetics. Sino Opo. mga apologetics idols mo? Yung nasa harapan ko. Maliban sa Malaking masyado bagay. namang fishing. Oh. Malaking bagay po yung ginawa sa akin ni Father Abe Arganyosa. Kasi talagang malaking tulong yung mga haka-haka ko dati, nasagot niya. Parang yung mga akala ko, nawala na lahat. Parang na-inspired po ko doon at kasi po, ngayon po college po ako, graduating po ako ng education. Parang hindi po nalalayo yung Ay, ministry tama. Nasa ng teaching ministry pagtuturo pa rin. opo ng tama. At nagagamit ko po siya, brother, kasi papaliwanag kami through multimedia, through social media, through the Facebook, mga ganon. Tapos sa mga personal, bawa kuya, bakit ba mga Catholic ganito, napapaliwanag ko. Tapos dumating din, brother, sa isip ko yung parang nahiya ako sa Diyos kasi para akong prodigal son. Parang pero may pinaunawa sa akin ng Diyos na bakit mo pinagdaanan yung mga panahon na yun? Hindi pwedeng walang rason. Now, nagagamit ko po siya talaga, brother. Bawa, nakaharap po ako ng born again. Alam ko yung kanilang teachings. Ano po yun? Nagagamit ko. So, welcome to the Catholic Church and welcome to the Catholic Faith Defenders. Hopefully, you can join us. Ano ngayon ang panghuling mensahe mo sa ating mga taga-subaybay dito sa palatuntunan ng katotohanan? Para po sa mga kapatid ko po na Muslim, ayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay, naniniwala po ako na tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi niya lang po tayo nilikha at saka po, hindi niya po tayo tinuturuan ng karahasan, hindi niya po tayo tinuturuan na huwag magmahal sa kapwa. Isa po sa na-realize ko ay yung pagpapasalamat kasi nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi marami akong nakasalamuhan na tao na mabubuti talaga. Yung para pong parang nakapag-inspired sa akin na magsuri pa, parang lalo-lalo na sa mga kapatid kong mga Muslim, kahit nakakatanggap ako ng mga hindi magagandang bagay, mga bash po lalo sa Facebook, gano'n, o kaya sa personal, mga pagbabanta, kayo po ay mahal ko. At kung bibigyan niyo po ng chance yung ako or mga kapatid na CFD, halimbawa, pwede pong magpaliwanag kasi wala po akong sama ng loob sa relihiyong Islam. I just knew the truth well para pong isa pong napakaglaking grasya na nalaman ko yung katotohanan. Bilang po mga magkakapatid sa paningin ng Diyos, search. Parang mag-research pa po tayo ng mga katotohanan. Especially po history, especially Bible history, mag-aral po tayo ng mga karunungan para po hindi po tayo kasya na lang dun sa kinagisnan natin. Ako po ay ayon sa virtue ng religion ng Islam, ako po ay born Muslim. Pero bakit po ako, hindi lang ako, milyon-milyong Muslim converts ang nakaranas dito. Bakit kami napunta sa lugar na to? Parang bakit kami napunta sa sitwasyon na to na
naging Kristiyano kami. Isa lang po ang dahilan, yung pagdarasal po na malaman natin ang katotohanan, yung pag-e-effort po na malaman natin ang katotohanan. Kasi mas mahalaga yung tumutulo yung pawis mo para dahil sa pagtatanggol mo, dahil sa paghahanap ng katotohanan, kaysa po sa sukat na lang tayo sa kinagisnan nating kultura, kinagisnan nating relihiyon. Para pong parte ng tao yung pagtatanong ng bakit, because it's part of logic. At nananalangin po ako, lalo-lalo po sa mga kapatid naming Protestants, tapos sa mga Muslim, na sana po bigyan natin ng puwang yung suggestion or yung mga idea na nanggagaling sa labas. Kasi wag tayong sarado, wag tayong masyadong sarado sa pakikinig sa iba. Ayun Have lang you po. found peace? Yes. Last question. Do you have any regrets? Regret. Ano po? Wala po. Wala. So yan po si Robert Macabulos, dati po siyang Muslim. Ngayon po ay nakauwi na po sa ating tahanan at siya'y masaya na sinalubong na ating amang nasa langit at ang Panginoong Jesucristo at ng mahal na Birheng Maria bilang ating ina. Talagang sa kanya po natin nakita na kapag nalaman na ang katotohanan, ito po ang tunay na magpapalaya sa atin.